Sa pangangaral, wag na wag kang mangangaral dahil mayroon kang pinatatamaan. Pastor, bakit tinamaan ako sa pangaral mo? Labas ako doon. Kung ang pinapangaral ko sa oras na ito ay purong mensahe ng Panginoon at tinamaan ka, hindi ako ang nagpatama sa iyo, pinatamaan ka ng Diyos. Amen. Ang sabi ko sa sarili ko ngayong araw na to, Lord, bibig mo lang ako. At kung ano yung sasabihin ng Diyos, sige, gamitin mo ang bibig ko, kahit may magalit. Alam niyo mo, ang daming pinatay na propeta sa Biblia kasi ginawa sila ng Panginoon na bibig. Sabi ng Panginoon kay Nathan, Nathan, pumunta ka kay David, ikaw ang magiging bibig ko, ikaw ang magiging mouthpiece ko. Sabihin mo kay David, mamamatay ang anak niya. Pupunta ka sa hari, yung hari na may kakayanan papugutan ka ng ulo, yung hari na may kakayanan automatic ipapatay ka on the spot. Pero sabi ni Nathan, sige po. Pagharap ni Nathan kay Haring David, sabi niya, mahal na hari, nagkasala kayo sa Diyos, at ang kaparusahan ng kasalanan nyo, mamamatay ang anak nyo. Kung ikaw ang mensahero ng Panginoon at yun ang daladala mong mensahe, papayag ka? Baka sabihin mo sa Panginoon, Lord, wag na lang. Pwede bang iba na lang? Hindi po. Pag ikaw ang inuutusan ng Panginoon, kahit maka-open, kahit makasakit, kahit may magalit, ituloy mo. Kasi mensahero ka ng Panginoon. Amen. Mensahero tayo ng Panginoon. Sabi sa mga disipulo ng mga Pariseyo, mga Saduseyo, wag na kayong mangangaral patungkol kay Jesus na yan. Sabi ng mga disipulo, kayo na magsabi kung alin ang tama, ang sumunod sa inyo na tao o sumunod sa Diyos na nagsabing ipangaral ng kanyang anak. Alam nyo ho, pinalatigo yung mga disipulo, pinakulong, pinalatigo, pinagbantaan, pero alam nyo mga disipulo, sabi nila, wala kaming magagawa. Wala kaming magagawa kundi sumunod sa Diyos kahit pa ikamatay nila. Yung mga disipulo kaya sila pinatay dahil nangaral sila ng totoo.